Hallelujah. Mapagpahan mo mga kapos, bawat isa. Bilang Panginoon at tunay. Patapatan at pagkakalaan natin nakakasasya. So, ngayong umaga po ay bago po ako mag-start ay nais ko pong magtanong. Ito ay talagang araw-araw nating nakikita at nararanasan. Talagang ito ay challenge sa bawat isa sa atin. Mananampalataya. Makita natin kung saan tayo. Una, na-experience mo na bang makuna or mapintasan kahit ang motibo niya ay tama? Meron bang ganun na, may kuna. Ngayon, paano tayo nag-react? Sa biyaya po ba ng Diyos o sa bugso ng damdamin? Madalas, minsan tayo ay bugso ng damdamin, di ba? So, ito naman, pangalawang noon, kapag may nagsabi sa iyo ng totoo, kahit masakit, ayaw mo bang tanggapin bilang tulong o agad itong nagtatanggol sa ating mga sarili? Pinagtatanggol ba natin lagi ang sarili natin? Kapag may ganun na nagsabi sa iyo, kahit totoo, at masakit. Tayo, bilang we have a simple nature nga, ika nga. Pero, tignan natin ngayong umaga. Ngayon, ito naman patungkol sa atin. Sa paglilingkod mo ba sa Diyos, may mga pagkakataon ba ang tinulungan mo na ang siyang pumuna sa iyo? Di ba? Ang hirap niyan, di ba? Hindi, tinulungan ko rin, bakit puna ng puna sa akin? Di ba? Madalas sa atin yan. Ngayon, paano natin yan i-handle? How to handle this situation sa mga buhay natin? Ngayon, gusto pa ba natin pakinggan yung mga puna na yan? Kahit na alam mong masakit sa ating mga sarili, nasasagasaan ng ating mga pride and ego, di ba? May ganyan po. Ngayon, paano natin ngayon titignan in a biblical way or a biblical aspect yung pagpuna sa atin or criticism? Ibig sabihin, yung criticism sa atin ay hindi ko talaga yan may iwasan. Criticism. Ngayon, ayan po yan. Aking title, Responding with Grace, Handling Criticism in a Biblical Way. So, dito po sa atin, in a biblical way, ika nga, sabi ko, meron po standard. Paano natin i-handle yung criticism na yan? Diba? Na, alam naman natin, meron tayong intensyon na tumulong. Meron tayong intensyon na itama yung kapatid, especially mga loved ones natin. Paano siya? In grace. In grace na pamamaraan. Di ba po? So, crucial po ito sa atin. How do we face the criticism? In pleasing to God. Dapat, pag-handle ka ng criticism, pero dapat, napi-please mo pa rin ang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Wala po iba tayong dapat yung tugon natin, kahit na mahirap yung puna, dapat with grace pa rin. Nabiyaya pa rin ng Panginoon. Kasi, tinutulungan mo nga siya eh. Di ba po? So, lagi, ang criticism po ay hindi po dapat base doon sa ating emosyon. Kasi emosyon lagi ang nauuna eh. Di ba? Dapat, yung makita ko sa atin, yung responding with grace, doon sa criticism ay dapat yung character ni Kristo ang nakikita sa atin. Amen? So, kahit na maraming alam natin, bawat sa atin, may mga bumabatikos. Ulti ko nga, asawa ko pa minsan eh. Unang-unang criticism na mapupunang tatanggap ang sa'yo ay ang asawa mo. Di ba po? So, dapat ngayon, yung kabutihan po ni Lord, ang siyang palaging makikita sa atin. Yung biyaya ng Panginoon, ang siyang patuloy na kikilos sa atin in responding to criticism. Pag-aralan natin ngayon, paano tayo tutugon in criticism. Nakita niyo naman po yun, di ba? You know, tinatakpan niya eh. May love, may heart, may like, may thumbs up. Di ba? Ganyan tayo eh. Di ba? Ngayon,
Sabi nga po sa Proverbs 15:1, doon ko po hinugot yan, pag-aaralan natin ngayong mga yung a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sa Tagalog, ano po sabi niya? Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang lalo nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Sino dito pabalang na sagot? Malagi. Sagot namin, hindi pwede. Sa corporate world, hindi po, yari ka. Di ba? Sa ating mga magulang, sa ate at kuya, paano na? Paano tayo magre-respond? Napaka-importante pong tanong yan. Ngayon, makikita niya yan? Alikuran. Alikuran. Ganyan. Dapat ganyan na tayo sumagot. May criticism. Malawa. Pero delikado. Tahimik ka lang. Kunti lang. Pero pinaka-danger, nagtatago pala. Sabi niya. Di ba? Tigre ba tayo sumagot? Ganyan tayo eh. Ganyan na ganyan tayo sa buhay natin. Hindi po yan maiiwasan. Pero, tingnan natin ngayon. Napakasarap po na yung makunawaan natin yung criticism ay ganito dapat tayo sumagot. Parang ang saya-saya niya. Di ba? So, ngayon, the word respond kapag criticism, ang nasasabi natin, you speak what you want. Sinasabi mo agad kung ano yung emosyon mo. Di ba? Ganyan tayo. Eh, kahit minsan magalit na yung magulang mo o kapatid mo, masabi mo lang yung gusto mo, which is mali. Amen? Pero sa word, sa Panginoon, sa parang ni Lord, we speak with grace tayo lagi. Amen? Amen. So, ngayon, meron dalawang respond. How to respond. Yung word respond kasi na tinutukoy natin dyan agad lagi sa buhay natin. Fight back. Ibig sabihin kapag mali or hindi mo gusto yung napakinggan mo sa criticism, fight back agad. Di ba? Kina-cancel mo agad. Di ba? Yung self-defense agad and ego, yung ating binabalik. Kapag hindi mo gusto, yung narinig mo. Di ba po? Amen? Aminin mo dati ko hindi. Pero ganyan po talaga tayo. Pero once na puspos po tayo ng banal na espiritu, yung word response na yan, hindi dapat sa atin yan namamayan. Amen? Sa biblical response naman, di ba? The Bible teaches to respond with grace, a gentle or Christ-like answer that diffuses anger rather than fueling pride. Napakabuti po ng sagot dapat natin. Hindi tayo, dapat yung respond natin lagi, ito po ay nagtuturo paano maging malumanay. Di ba? Yung galit minsan, teka lang, relax. Di ba ganyan tayo? Sinasabi naman natin, chill lang. Di ba? Kalma lang. Yan yung mga words natin eh. Di ba? Huwag natin ang dapat lagi natin, respond lagi in a paraan na biblical way. Dapat ito po ay makapagbigay ng favor, makapagbigay ng goodwill dun sa kausap po natin palagi. Kaya nga, yung criticism, lagi dapat, ito ay hindi lamang dun sa pagdepensa natin lagi sa ating mga sarili. Tanggapin natin, tignan natin, pakinggan muna natin. Kasi tama naman siya eh. May tama. Talaga. May tama o talagang may tama. Alam niyo yun. May pabaliktaran. Di ba? So, sa pagharap po natin, dapat talaga hindi lagi pagdepensa, kundi pagpapakita ko ng kabutihan ng Diyos sa gitna ng tensyon natin. Ng tensyon na nangyayari, may kasagutan, dapat ipakita natin yung kabutihan loob ng Panginoong Jesus lagi sa atin. Maranasan at maramdaman po nila na sumasagot tayo ayon doon sa kabutihan ng kaloob ng Panginoon sa atin. Alam naman natin yung kaloob ng Panginoon sa atin, the fruit of the Holy Spirit, di ba po? Palaging ganyan po dapat ang response natin. Next, ngayon, doon sa, paano natin kayo paunawaan yung nature ng criticism? Kasi nga, sabi nga sa faithful are the words of a friend, but the deceitful are the pieces of an enemy. Sabi ko nga,
not all criticisms ay ano daw po, inherently bad. Hindi po laging masama. Kapag criticize po tayo or may sinasabi yung kapatid natin, ay hindi po laging bad. Dapat makita natin we must learn to distinguish between two types. Ano yan? Constructive criticism at yung destructive criticism. Ano yan? Dalawang yan. Magkakaiba yan. Di ba po? Hindi po lahat ng criticism ay masama. Pero kung yung criticism dapat natin constructive, dapat ito po ay naglalayong tumulong sa atin or naglalayong po tayong tumulong sa iba. Yun po yung kaibahan, yun po yung constructive criticism. So, yung destructive po, ano po yan? Kabaliktaran nito. Given out of envy, malice, or anger, aim solely to inflict pain. Di ba? Kapag may nasabi na tayo, destructive yun eh, masakit eh. Tayo, mga dila natin, hindi natin naiwasan. Sumagot tayo sa magulang natin, nakakasakit. Kaibigan natin, nakakasakit. Destructive po yun. Nagdadala po ng talagang iiyak na lang yung magulang ko minsan eh. Kasi hindi mo man lang inisip yung sinabi mo. Di ba? Hindi tayo hindi mo na unawaan kung ano yung gustong ipawatid sa iyo ng magulang mo. Diretso na tayo sa magulang natin kasi yun kasama natin lagi sa bahay. Di ba? Huwag na tayo umiba. Kasi yun po yung response talaga ng mga anak minsan. Ako ganyan po, at si Earth, mapagalitan po rin. Kasi mali yung sagot. Di ba po? Tandaan po natin yan, destructive. So, dapat tayo kung mag-criticize po tayo or mag-judge, dapat mag-discern natin. I-separate po natin yung good and bad. At para makita nila na what we criticize, dapat suriin natin kung tama or mali. Hindi agad yung panlilibak. Tayo nang silibak agad tayo sa criticism, di ba? So, dapat po natin nga, sabi nga sa Tagalog nito, sa Tagalog, ang sinasabi ng kawikaan po dito ay, sabi nga, kapag yung puno ng kasinungalingan, nagsasabi ka na ng totoo, pero kapag yung sinasabihan natin, masakit eh. Masakit po yung katotohanan, pero kailangan mas masarap na sabihin mo na yun kaysa mapahamak pa siya. Di ba po? Dapat yung makakatulong sa atin or makakatulong sa iba, yung pag-criticize po natin. Kaya nga, sa ating mananampalataya, check po natin kung tama or makajust ba yung criticism natin. Tama ba yung motibo natin doon sa likod ng criticism. Baka mamaya, yung i-criticize mo siya, iba na yung intention natin. Good and bad intentions doon sa criticism. Kaya yan po, huwag po tayong malungkot ha. Itong pinatakil natin ngayon ay talagang ikakatuto po natin. Paano tayo lalago bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Di ba po? Dapat yung motibo natin, maging katanggap-tanggap din po yung criticize natin sa kanila. Tipong maunawaan nila kung ano talaga yung side mo. Ano talaga yung gusto kong ipahiwatig. May love dapat. May kahalo pong pag-ibig. So, yun po So, dapat talaga tayo doon sa pagpuna natin, hindi mo rin ang paghatol sa iba po. Kundi po, nagmumula po doon sa puso nating malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya bilang, kaya sa atin, bilang magkakapatid, di ba, doon sa lalo, kung mas ahead tayo doon sa pinapayuhan, dapat before we speak or before we react, we must ask. We must ask, I am judging? Nagte-judge na ba ako sa kapatid na ito? Or nananakit? Di ba po? O kapag nag-criticize ba tayo, ito pa ay godly correction? Di ba? Ito po, dapat po ang maging, godly correction na nabibuild dun sa kapatid natin. Especially sa mga anak natin at mga magulang natin. Dapat yung criticism natin hindi po nakakapag-destroy o nakakapag-panlumo dun sa mga kapatid natin. Di ba po? Dapat po, mag-build po yun ng correction
ng relationship or intimate relationship natin sa mga kapatiran natin. Especially sa mga kasama natin sa araw. Next. Dapat ganito daw po ang response natin. Quick to listen. Respond with humility, not hostility. Ibig sabihin ng hostility, pasalungat. Sumasalungat agad tayo. Dapat tayo, bilang mananampalataya, nakakarinig ng salita ng Panginoon, dapat ganito tayo lagi. In responding criticism or pagpupuna sa atin, dapat quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Dapat ganyan po lagi tayo. Dapat natural sa atin, hindi natural sa atin yung pagdepensa natin doon sa sarili natin lagi. Once na pinikriticize tayo, huwag pa laging depensa doon sa sarili natin. Mahirap po yun. Hindi natin kasi makikita, sabi ng James 1:9, sabi sa James 1:9, binigay ni Santiago sa atin to. Yung Christ-like respond natin. Ganun po dapat tayo. Everyone should be quick to listen, slow to anger, slow to speak. Dapat palagi tayo. So, yung sabi nga po, ang mature sa atin, ang tunay na mature sa pananampalataya ay hindi nasusukat dun sa pagbilis ng sagot natin palagi. Tayo, magbilis tayo sa sagot. Di ba? Ang bilis tumikot ang utak natin, pero mali naman pala. Minsan, ang ating sinasabi. Di ba po? So, tingnan natin, makita natin dapat yung lalim. Dapat yung lalim ng pagtunawa ng bawat isa sa atin. Daliman natin yung pagtuon natin sa mga kapatid. Kasi kung hindi natin iisipin muna at hindi makikita yung kababaang loob, walang lalim doon, hindi tayo mature. Di ba? Hindi po tayo mature Christian. Sabi nga, dapat lowly. Dapat tayo, sabi nga, ano ba yung standing on the ground lagi tayo? On the ground. O rooted. Palagi tayo. So, dapat lagi mapagpakumbaba po tayo at handa nating tanggapin yung correction at hindi lagi po nagmamagaling. Diba? Minsan ganyan tayo eh. Hindi man usapin na pagtatama, pero yung criticism minsan sa pakikinig mo pa lang, makikitaan ka na agad na mayabang po tayo o nagmamagaling tayo kasi minsan yung criticize yan, halimbawa work-related. Ang boss kasi minsan dito sa trabaho sa corporate world, yung boss kasi, yung managerial scope niya lahat, after siya palagi. Tayo nandun lang sa production line. Hindi mo kita yung scope na plano ng Panginoon sa atin. Yung ganun pa lang na pag-criticize mo, parang hindi naman tama yung utos sa akin. Di ba? Hindi natin nakikita yung kabuuan. Kaya nga dapat respond in humility. Makita po dapat sa atin yung kontrolado tayo ng banal na espiritu. Yung emosyon natin, kontrolin po natin. Amen? So, self-control. Dapat maging mahinaman po tayo at maging bukas po tayo palagi sa kapayapaan at hindi po tayo padalos-dalos lagi ating mga sinasabi. So kaya nga, ang kapakumbabaan ay bunga ng pagtitiwala na si Lord po ang nagtatanggol sa atin doon sa criticism natin. Kaya nga po, remember po, ay pag ang unang reaksyon natin ay depensa, nawawala po yung pagkakataon natin na umunawa sa mga bagay. At ang pakikinig po natin na point natin lagi, hindi po nagsasign yun ng kahinaan natin. Amen? So ang pakikinig po natin, dapat marunong po tayong magpigil. Dapat daw po, it is under wisdom. It is wisdom under control. Diba? Ang control man natin, wisdom under control. Amen? Hindi ko na yan anhin. So, bakit to? Seek God's wisdom before you speak. Ganyan po ba tayo? Hinahanap ba natin ang kalooban ng Panginoon? Dati, sabi nga, Proverbs 29:11, a fool gives full vent of his spirit, but a wise man quietly holds it back. So ngayon, tayo ang taos puspos ay hindi pa dalos-dalos magsalita.
palagi. Kundi, dapat sa halip, dapat marunong po tayong maghintay, manahimik, at manalangin po tayo. Dapat. Kasi nga, yung presensya ng Panginoon po sa atin lagi, lumilinaw yung ating pagtugon. Mabibigyan tayo, nagiging bukas, nagiging open po tayo kung ano yung mas better na kahihinatnan ng usapan palagi natin. Kaya nga tayo minsan, pag may meeting, bakit may meeting? Kasi dapat makita natin, luminaw yung bawat perspective or bawat idea ng bawat isa sa atin. Di ba po? Kaya we need wisdom. Kasi nga, kung wala po tayong wisdom, wala tayong kakayanan to make good choice sa atin. Wala tayong sapat na alam kapag ganyan po tayo. Hindi natin nakukuha yung good choice natin sa buhay. Di ba? Minsan ganyan na tayo eh. Hindi na tayo open. So dapat po, dapat meron tayong pinapakita na dapat yung ating sinasabi palagi ay dapat puspos po ng banal na espiritu, hindi po dun sa ating emosyon. Di ba po? Kahit sinong tao po ang kaharap natin, dapat makita natin na may pagkakataon na tayo ay humugin palagi. Yung napaka-malumanay niyang magsagot. Napaka-gentle niya sa pagtugon. Di ba po? So, purihin ng Panginoon. Sabi nga, ni David, di ba? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. So ngayon, si David kasi, hindi siya nag-react lagi. Kung si David ay may kasalanan talagang matindi, di ba? Tinanong niya muna ang Panginoon, di ba? At handa siyang magpatama. Yun yung pinaka-dapat na respond natin in criticism. Handa tayo, at kung nakagawa man tayo ng kasalanan, yes, given. Pero dapat tayo, handa tayo, may puso po tayong handang maitama palagi. Yun yung pinaka-the best na gagawin po natin. Hindi po tayo, hindi natin, dapat ang hinahanap natin, yung karunungan po ng Panginoon palagi sa atin. At kinikilala natin, yung tumutulong sa atin ay makapangyarihan. Okay? Laging ganun. Patungkol at papunta lagi kay Jesus lagi ang ating response palagi. Para tayo, hindi mo man gusto na may tayo, hirap sa magpakumbaba. Pero kung tama yung heart mo, si Lord ang magkakantay, mag-aayos eh. Maaayos ang lahat pag kay Lord tayo pumosisyon. Hindi po doon sa ibang desisyon natin, na iligtas natin yung sarili natin. Hindi, never mo magagawa yan. Lalo ka mapapahamak. Di ba? Desisyon natin dapat, hindi po puro kayabangan. Dapat kababa ang loob ang nakikita sa atin. Amen po? Dapat yan, matuto tayo. Learn from it and grow in character. Dapat meron po tayong disiplina. Di ba? Meron tayong correction. Welcome sa atin yung pagdidisiplin. Welcome sa atin yung correction. At welcome sa atin yung pagre-refine natin. Mare-refine tayo tulad ng asukal. Di ba? May wash, may refined sugar. Di ba? Sa mga stage ka na tayo ngayon. Siguro nasa wash sugar. Nagpapalinis pa rin tayo eh. Di ba? Hindi naman tayo ligtas eh. Yan po yun. Discipline. Root of discipline. Sa learner dapat tayo. Yung correction natin, welcome sa atin. That leads knowledge and growth sa ating buhay. Di ba po? And refinement criticism becomes God's tool to shape our character and humble us. Sabi nga sa 1 Peter, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, discipline. Ang pinakamaganda rin na ating baunin palagi. Malagay man tayo sa criticism. So, marunong tayong tumanggap, bukas, lagi. Kahit masakit, yung puna sa atin, pakinggan lang natin. Di ba? Yun po yung pagre-refine, yung refining process natin. Kasi tama, alam mo man, na-discern mo na yung tama na motibo, yung pagre-refine sa atin ng mga magulang natin. Alam mo, na yung tamang direksyon, uy, dito pala ako napunta kapag ganito, sinunod ko siya. Di ba? Ganun po lagi. Dapat, hindi po automatic sa atin yung pag-respond natin, yung self-defense. Ang makita po dapat natin, paano natin makikita na
na ginagano tayo, iniikot tayo, para lang maayos yung mga pananalita natin, how to approach, how to respond sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Napakaganda po ng direksyon ng ating Panginoon sa atin palagi. Once na nagpapakumbaba po tayo, humble yourself lagi, kaibigan kapatid. So ngayon, ang pagpapakumbaba sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos ay pagtitiwala po kay Jesus palagi. Kaya ang correction ay paghahanda po sa atin, yung correction o criticism ay paghahanda sa atin para mas yung magandang layunin ng Panginoon sa atin ay talagang makita. Hindi lang po kasi ang siya, yung ating nag-criticize sa atin, ang magbe-benefit, kundi kabaliktaran yan. Dual, lagi. So, we accept correction when we accept the process. Yung pag-discipleship natin, may mga discipleship, may mga disciple tayo, diba? We allow God to work. Ito ang pinakamaganda. Once we do this, we allow God to work in our weakness. Amen. Kasi pag criticism, ito ang lagi nasa sa atin eh. Pag criticize ka, feeling mo mahina ka. Hindi ganun. Ang God's view po natin, we allow God to work in our weakness. Laging ganun. Mahina po tayo, wala po tayong kakayanan. Hindi natin kaya. Kaya ang makita po sa atin, paano po tayo, handa tayo. Amen? Last. So, sa ating dapat, ito po, doon sa criticism natin, ayan ang makita sa atin ha, return criticism with blessing. So, do not repay anyone evil with evil. Huwag mong ibalik. Kung alam mong masama, huwag mong ibalik. Ay, masama ginawa sa akin yan. Huwag mong gantihan ng masama. Amen? Do not repay anyone evil for evil. Do not be overcome by evil, but tayo be overcome evil with good palagi sa atin. So, kapag tayo ay tinatawag sa mga sitwasyon na ganyan, do not treat others na balikan natin ng masama. Mas maganda, ma-bless pa siya doon sa pamamagitan natin palagi. I-bless natin ang mga kapatid natin, kakilala natin. Yung mga kapatid dito, mga youth, alam niyo po, meron akong na-obserbahan na talagang nakasubaybay siya, tinutulungan niya. Pero pa nga dyan, nagsusundo. Diba? Ganun yun. I-learn natin kung ano ba ang panlilibak na nararanasan ng bawat sa atin, ano mang sitwasyon ng buhay natin, dapat we bless, we show favor. Ang ibabaw po yun. Dapat ibigay natin yung mga good words sa mga kapatid natin. Dapat meron tayong spiritual response palagi. Handa tayo. Kaya nga, mapaganda po, nagbabasa tayo lagi ng salita ng Panginoon para yung response natin, hindi ligaw. Amen? We respond God's glory, not for self-defense. We act through grace, not through our emotion. We focus kasi doon sa kingdom ni Lord sa atin, not on our own reputation. Yun po kasi nangyayari sa atin. Puro reputasyon na lang. Masisira ang reputasyon, masisira ang karir ko. Hindi po ganun ang God's view. Amen po? Dapat itinuturo sa atin, huwag tayong gumanting doon sa kasama, sapagkat ang tunay na anak ng Panginoon, dapat nakikita sa atin yung kabutihan. Si Jesus po, yung pinakamagandang example ng kabutihan. Alam niyo po, ang ginawa niya, sabi pa nga ni Jesus, love your enemies, bless those who curse you. Kaya ibalik natin sa Panginoon. Si Lord ang magtatanggol sa atin. Amen. Amen. Kuya, grabe pa. Ako, marami. Pero si Lord, ako namin. Gumagawa pa nga siya ng kapamaranan para malitaw siya. Ilang beses na po yan. Pero ang puti ng Diyos talaga. Isuko mo lang kay Lord. Once na pinag-criticize tayo, makita niyo. Tignan niyo po ito last na lang. Sa ating conclusion ito. Kaya natin isuko natin kay Lord dati. Entrust yourself to God. Huwag ka magpagaling. Hindi po tayo magaling. Ito makita natin when facing criticism, dapat let us not view at His merely as insult sa atin.
Ito po yung magtatama sa atin palagi. If criticism is true, ito ang gawin natin. I-apply natin sa ating mga buhay. This week, tingnan natin. Learn from it and make it a necessary adjustment to your life and ministry. Adjust tayo. Baka may mali. Baka may kulang. Diba? Adjust po tayo. Adjust din. Galaw-galaw din. Dalawa. If criticism is false, dapat trust God to defend you. Hindi mo kailangan defend sa sarili mo. Lord, God, trust God to defend you and maintain your reputation in His timing. Siya po talaga. Ultimately, si Jesus. And pangatlo, when criticism hurts, ito yung masakit sa atin. Nakakamda tayo ng it hurts, masakit. Pero dapat hurt, let grace in you. Si Lord ang magpapagaling sa atin. Hihilom ng mga sakit na nararanasan natin. Ating mga buhay, di ba po? Dapat, mga kapatid, yung mga pag may pumupuna sa atin, ituring natin na hindi po ito laging insulto. Maaari ito po ay instrumento ni Lord upang tayo ay hubugin. Diba? Matuto po tayo sa ating mga mali. Pagkatiwala natin sa Diyos kapag pumasakit, at hayaan natin ang biyaya ng Panginoon ang siyang magpatuloy na magpagaling sa atin. Madalas po yan, pero si Jesus po ang pinakamahinang po talaga. For example, He did not retaliate. Instead, He trust the Father, our Abba Father. Nagtiwala siya. At ganun po ang gawin natin palagi. Diba po? Hindi po siya gumanti si Jesus. Hindi po siya gumanti. Kundi nagtiwala lagi sa Ama. Ngayon po, sa ganitong paraan, itinakita niya na tayo ay malakas. Doon sa kabila ng mga kritisismo ng ating pinalaran niya, makita natin, ultimately, nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Kasi po siya po ang lahat. Siya ay sa atin. Dito po, sa Diyos lahat ang pinakataas.